Nagsisimula ang pelikula kay Marisa. Siya ay isang magandang dalaga na malapit ng ikasal sa isang mayaman at matagumpay na lalaki na si Chris. Habang siya ay nagsusuot ng kanyang damit pangkasal, ipinaliwanag niya na ang kanyang kasal ay may 10 mahahalagang lihim na hindi dapat ipaalam sa kanyang kapareha. Tinatanggap ni Marisa na ang mga limitasyong ito ay kailangang sundin, ngunit nauunawaan din niya na hindi niya kayang labanan ang ikapitong lihim na siyang kanyang lihim na pagnanasa para sa mga maruming laro. Ang eksena ay lumilipat sa isang taon mamaya, at maayos ang takbo ng buhay ni Marisa dahil ang kanyang asawa ay isang makapangyarihang abogado sa bayan na labis siyang minamahal. Gayunpaman, nangangarap siyang maging isang mahusay na manunulat ng kanta at mga awit balang araw. Sa kasalukuyan, kumakanta si Marisa sa isang maliit na kafe at umaasa na balang araw ay makakapag-perform siya sa mas malalaking entablado. Sa kabila ng kanyang magandang kasal, naniniwala siyang walang silbi ang kanyang buhay dahil wala siyang naabot sa kanyang karera sa musika. Isang araw, pumunta si Marisa sa opisina ng kanyang asawa upang magdala ng ilang merienda. Doon niya nakatagpo ang kanyang biyenang babae, na hindi kailanman nagpapalampas ng pagkakataon na kutsain siya at ipaalala kung paano dapat kumilos ang isang mabuting asawa. Hindi nais makinig sa pang-aasar ng kanyang biyenan, pumunta si Marisa sa parke upang magsulat ng mga liriko para sa kanyang susunod na kanta. Isinasaalang-alang niya na gusto niyang sumali sa isang singing competition, ngunit naniniwala siyang hindi sapat ang kanyang kakayahan. Matapos mag-isip ng matagal at hindi makaisip ng anumang mabuti, nagpasya si Marisa na magpahinga. Pagkatapos, pinapanood niya ang isang bakbakan na video kung saan may isang lalaki na sinasampal ang isang magandang babae na nakasuot ng uniforme ng high school. Ilang sandali ang lumipas, isang lalaking nagngangalang Slade ang dumaan sa parke at napansin si Marisa na nanonood ng mga pang-adultong video. Ngumiti siya at tiningnan siya ng may malaking kuryusidad, ngunit sa mga sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono, na nagpagulat kay Marisa at nagdulot sa kanya ng hiya. Si Slade, sa kabilang banda, ay hindi nag-aalala tungkol dito at simpleng ngumiti sa kanya bago umalis. Pagkatapos noon, naglalakad si Marisa sa parke habang tinatawagan ang kanyang asawa, tinatanong siya kung ano ang gusto nito para sa hapunan ngayong gabi. Samantala, 2 lalaki sa malapit ay umiinom at nag-uusap tungkol sa mga personal na issue. Ilang sandali pagkatapos, umalis ang isa sa mga lalaki upang magbawas habang napansin ng isa si Marisa mula sa malayo. Lumapit ang lalaki sa kanya at inimbitahan siyang uminom at makipagbakbakan sa kanya. Kapag tinanggihan siya ni Marisa, nagiging marahas siya at sinusubukan siyang pilitin. Sa kabutihang palad, muling nagpakita si Slade sa sandaling iyon at binalaan ang lalaki na umalis sa harap ni Marisa. Dahil dito, lumitaw din ang isa pang lalaki, at pareho silang humingi ng tawad at umalis mula roon. Pagkatapos noon, magalang na sinabi ni Slade sa kanya na huwag maglakad-lakad ng mag-isa sa parke na ito, at dapat sa ibang lugar siya manood ng mga maruming video. Tinanong niya kung siya ang tao sa video, na itinanggi ni Marisa. Ipinapasok niya ang kanyang numero sa telepono niya at inaanyayahan siya sa isang lugar na tinatawag na The Corporal Club, na nangangako ng isang masayang oras doon. Sa gabing iyon, habang nasa kanyang kama si Marisa, naiisip niya si Slade na binubuhat siya sa kanyang balikat at dinadala siya sa gubat, kung saan siya ay pinaparusahan at sinasampal dahil sa hindi pagsulat ng isang kanta. Pumasok si Chris sa silid tulugan, at nang makita niyang nasa sabik ang kanyang asawa, inisip niyang siya ay nananaginip tungkol sa kanya. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Chris, at nagpatuloy ang dalawa sa isang matinding bakbakan. Pagkatapos noon, sinabi ni Marisa kay Chris na gusto niya na sinasampal, na palihim niyang ipinapahiwatig sa kanyang asawa ng paulit-ulit, subalit, hindi niya ito pinapansin dahil masyado siyang mabait para gawin ang ganitong asal. Kinabukasan, tumawag si Marisa kay Slade at pinatay ang tawag sa sandaling narinig ang unang tunog. Kinuha niya ang kanyang kumpiyansa at tinawagan siyang muli, ngunit nang marinig ang boses ni Slade, ibinaba niya ulit ang telepono. Naiintindihan ni Slade ang kanyang mga pagdududa at alam niyang magagawa niyang hikayatin siya, ngunit abala na siya ngayon sa paglalaro sa kanyang anak. Sa susunod na eksena, binisita si Marisa ng kanyang kapatid na pulis na nagbibigay sa kanya ng mga brochure na nagpo-promote sa kanyang mga kanta. Pagkatapos, sinubukan ni Marisa na alamin pa ang tungkol sa Corporal Club at naghanap siya sa internet para sa mga detalye. Dumating si Chris at sinabi sa kanya na malapit na siyang maging ang pinakabatang district attorney ng estado.
Nag-retired na ang kanyang boss, at ngayon ay sinuportahan si Chris ng mga makapangyarihang tao para tumakbo sa posisyong ito. Sinabi rin niya kay Marisa na napakahalaga ng pamilya sa kanya at dapat na silang magsimulang mag-isip tungkol sa pagkakaroon ng anak. Si Marisa, sa kabilang banda, ay nagsasabing hindi pa siya handa para dito dahil nais niyang gumawa ng musika at makamit ang kaunting tagumpay bago maging ina. Ngunit sinasabi ni Chris na hindi nila maaring ipagpaliban ang kanilang mga buhay habang siya ay humahabol sa kanyang layunin. Ang mga salita niya ay labis na nakakasakit kay Marisa, at nagtatapos ang dalawa sa pagtatalo. Pagkatapos, bumisita si Marisa sa Corporal Club kung saan nakilala niya ang isang babae na nagngangalang Olivia. Si Marisa ay natatakot na pumasok, ngunit sa mga sandaling iyon, dumating si Slade at pinasigla siyang isantabi ang kanyang mga takot, tinitiyak sa kanya na siya ay nasa mabuting mga kamay. Gayunpaman, naputol ang kanilang usapan nang tawagan ni Chris si Marisa upang humingi ng tawad sa kanilang pagtatalo kanina. Susunod, nang buksan ni Slade ang pinto, narinig ni Marisa ang isang ungol mula sa club, na lalo pang nagpapatakot sa kanya, dahilan upang siya ay tumakbo palayo. Noong gabing iyon, pumunta si Marisa at ang kanyang pamilya sa isang kafe kung saan nagbigay siya ng isang kahangahangang pagtatanghal. Pagkatapos ng kanyang palabas, pinaalalahanan siya ng kanyang kapatid na siya ay 29 na at panahon na para magkaanak at magsimula ng pamilya. Ngunit iginiit ni Marisa na kailangan niyang mag-focus sa kanyang karera ngayon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Marisa si Slade sa malayo. Dumaan siya, hinahaplos ang kanyang balikat, na nagdudulot sa kanya ng pagnanasa at hindi na niya marinig ang sinasabi ng kanyang kapatid. Kinabukasan ng umaga, tumanggap si Marisa ng tawag mula kay Slade na nag-aanyaya sa kanya na pumunta sa club sa gabing iyon. Nag-aalangan siyang sumama sa kanya sa simula, ngunit tinanggap ang kanyang imbitasyon matapos ang ilang panghihikayat. Nang gabing iyon, nagpa siyang pumasok sa club matapos tanggalin ang kanyang singsing sa kasal. Doon, nakilala ni Marisa si Olivia, na nagsabi sa kanya na ang Corporal ay isang nightclub para sa mga tao na may iba't ibang gustong gawin at lihim na pagnanasa. Maaari silang mag-enjoy dito at maging totoo sa kanilang sarili habang itinatago ang kanilang tunay na mga pagnanasa mula sa lipunan. Ipinakilala ni Olivia si Valerie, na nagtatrabaho rin doon at malupit na pinaparusahan ang mga babae upang bigyan sila ng kasiyahan. Ipinapaalam ni Valerie sa kanya na ang lugar na ito ang dahilan kung bakit siya iniwan ng kanyang asawa at dito rin nawala ang kanyang karera, ngunit sulit ito para sa kanya. Ilang sandali lamang, pumasok si Slade sa club, at nalaman ni Marisa na siya ang may-ari ng lugar. Upang makuha ang atensyon ni Marisa, pumili siya ng isang babae mula sa club at malupit na pinarusahan ito habang pinapanood ni Marisa. Maya-maya, nakaramdam siya ng hiya at nagpa siyang umalis mula roon. Kapag umuwi siya, naglalaan siya ng oras kasama si Chris at sinusubukan niyang ipagawa sa kanya ang maruming gawain, gayunpaman, dahil hindi niya nauunawaan ang mga pahiwatig niya, nawawalan ng kontrol si Marisa at sumisigaw siya ng masakit kay Chris. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Slade sa lugar kung saan umaawit si Marisa at hinangaan siya. Samantala, pinapanood ito ni Olivia mula sa malayo at nagseselos siya. Dahil sa pagseselos, bumalik siya sa club at humiling kay Valerie na parusahan siya ng mahigpit. Kapag umuwi si Marisa, naiisip niya si Slade at nag-e-enjoy siya sa kanyang sarili sa bathtub. Nang sumunod na gabi, tumawag si Slade sa kanya at inimbitahan siya sa isang party sa linggo kung saan lahat ng mga babae ay nakadamit bilang mga estudyante. Walang dahilan si Marisa para hindi siya pagkatiwalaan, kaya't nangako siyang pupunta. Sa Sabado ng hapon, bumisita si Marisa sa mga kamag-anak ng kanyang asawa, dahil nanganak ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Sinisikap ni Marisa na pasayahin sila sa pamamagitan ng regalo at labis siyang maingat, ngunit tinutukso siya ng ina ni Chris sa bawat pagkakataon na mayroon siya. Pinagtatawanan niya ang trabaho ni Marisa at tinatawag siyang walang trabaho, sinasabi na siya ay halos 30 na at wala pang nakamit sa buhay. Gayunpaman, ang bunso na kapatid ni Chris ay sumusuporta at nagpoprotekta kay Marisa mula sa mga insulto na ito, dahil nauunawaan niya kung ano ang pakiramdam na maging iba at isang mahirap. Pagkatapos, inimbitahan ng ina ni Chris ang mga bisita na maglaro ng isang random na laro. Siya at ang kanyang panganay na anak na babae ay namamahagi ng mga flyer na may mga larawan ng bulaklak at hinihimok ang mga batang babae na hanapin ang ilan sa mga ito. Ang unang tao na makakagawa nito ay makakatanggap ng $50 upang makatulong sa kanilang mga gastusin.
Lahat ay nagmamadali sa paligid sa oras na magsimula ang laro, maliban kay Marisa, na hindi interesado sa kahit ano dito. Ilang sandali ang lumipas, napansin niya ang ina ni Chris at ang bunso nitong kapatid na nag-aaway dahil may problema ang ina sa ugali at hitsura ng kanyang anak. Nang mapagtanto ni Marisa na palaging hinuhusgahan siya sa kanyang mga gustong gawin, nagpa siya siyang huwag ipagkait ang sarili at pinili niyang pumunta sa corporal club. Nakauniporme siya na parang estudyante at medyo nahihiya, nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, nang makita niya si Slade, sumuko siya sa kanyang alindog at dinala siya nito sa isang silid upang mag-enjoy habang si Olivia ay nanunood sa kanila ng may inggit. Pagkatapos, isinara niya ang mga kurtina at inutusan si Marisa na lumuhod. Itinataas niya ang kanyang palda at sinimulang hampasin siya ng malakas na nagbibigay sa kanya ng sakit at kasiyahan. Pagdating sa bahay, ngumiti si Marisa habang nakatingin sa salamin sa mga pulang marka sa kanyang katawan. Pagkatapos, hindi niya pinapansin ang mga text at tawag ng kanyang asawa habang siya ay nasa isang business trip. Ngunit nang mag-text si Slade sa kanya, tumugon siya ng may kasiyahan at pinasalamatan siya sa isang magandang gabi. Sa kalaunan, naglakas loob siyang ituloy ang kanyang mga pangarap at nag-apply sa isang singing competition. Sa kabilang banda, umuwi si Olivia at naglaro kasama ang kanyang anak na nagpapakita na siya ang ex-wife ni Slade at siya ay patuloy na umiibig sa kanya. Kinabukasan, umuwi si Chris, nag-aalala na hindi sumasagot si Marisa sa kanyang mga tawag o mensahe. Sinusubukan ni Marisa na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang pagnanasa, ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, inisip ni Chris na tungkol sa kanyang musika ang tinutukoy niya at nanumpa siyang gagawin ang lahat ng kanyang makakaya upang suportahan siya. Sinabi niya sa kanya na nagpa siya siyang ipahayag ang kanyang kandidatura sa kanilang anibersaryo ng kasal. Pagkatapos noon, tinanong ni Chris si Marisa kung nasaan siya kagabi, at nagsinungaling siya sa kanya, sinabing kumakain siya ng hapunan kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa kabilang banda, dumating si Slade upang kunin ang kanyang anak at humiling si Olivia na itigil niya ang pakikipag-ugnayan kay Marisa. Sinasabi ni Olivia na iba ang tingin ni Slade kay Marisa kumpara sa iba at alam ni Marisa ang nararamdaman niya para sa kanya, ngunit itinatanggi ni Slade ang mga akusasyon na ito at sinasabi na siya ay katulad lamang ng lahat. Bilang tugon, pinaalalahanan ni Olivia si Slade na ang asawa ni Marisa ay ang magiging district attorney at maaari niyang sirain si Slade kung gusto niya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Slade ang kanyang mga babala at basta na lamang siyang umalis mula roon. Pagkatapos nakipagkita si Marisa sa kanyang kapatid at humiling na magsinungaling siya kay Chris, na sabihin na naghapunan sila noong nakaraang gabi. Ngunit nang tanungin siya ng kanyang kapatid kung nasaan siya, sinabi ni Marisa na hindi niya ito maaaring sabihin sa kanya sa ngayon. Nadarama na hindi nasisiyahan ang kanyang kapatid sa ugali ni Marisa, ngunit nagpa siya siyang tulungan ito para iligtas ang kanyang nalalapit na kasal. Napagtanto ni Marisa na siya ay nagkamali sa paglilinlang sa kanyang mapag-alaga at mabait na asawa. Nagpa siya siyang talikuran ang kanyang mga pagnanasa, itinapon niya ang kanyang kasuotan bilang estudyante at sinimulan ng baliwalain ang mga mensahe ni Slade. Ilang araw ang lumipas, sa araw ng kanilang anibersaryo, opisyal na inihayag ni Chris ang kanyang desisyon na tumakbo bilang district attorney sa isang press conference. Tulad ng marami, nangangako siyang aalisin ang krimen at gagawin ang lahat ng makakaya upang tulungan ang kanyang bayan na umunlad. Sa panahong ito, dumating si Olivia sa press conference at ipinadala kay Marisa ang video ni Slade na pinapalo siya. Si Marisa ay nagulat nang makita ito, ngunit sinisikap niyang panatilihin ang kanyang emosyon sa harap ng lahat. Gayunpaman, patuloy na iniinis siya ni Olivia at nagpadala pa ng mensahe kay Chris. Natatakot si Marisa at nagsisimula siyang magpanik ngunit lumalabas na si Olivia ay nagdasal lamang ng swerte para sa kanya. Kakatapos lang, nagpadala si Olivia ng mensahe kay Marisa na humihiling na magkita sila sa banyo. Pagdating doon, sinimulan ni Olivia ang pagbablackmail sa kanya, na sinasabing gusto niyang kontrolin ang kanilang buhay ni Slade. Sinasabi ni Marisa na ito ay isang beses na pangyayari lamang at walang nangyayari sa pagitan nila ni Slade, ngunit hindi naniniwala si Olivia dito. Inuutusan niya si Marisa na ipagpatuloy ang pagdalo sa club, ngunit tanging sa kanyang pahintulot lamang. Hindi handa si Marisa para sa ganitong mga kondisyon at sinusubukan niyang magtago sa loob ng banyo, ngunit patuloy ang pananakot ni Olivia at nagbabanta pa itong ilantad siya sa publiko. Sa puntong ito, si Marisa ay nasa isang desperado na sitwasyon.
Kaya para sa kapakanan ng karera ng kanyang asawa, pumayag si Marisa sa mga kondisyon ni Olivia. Sa ganitong paraan, hinalikan siya ni Olivia at inimbitahan siya sa club sa susunod na Sabado, pagkatapos ay umalis siya. Pagkatapos, naglagay si Marisa ng ngiti sa kanyang mukha at lumakad papunta sa kanyang asawa upang mag-pose sa harap ng press conference. Habang nagtatapos ang pelikula, isinasalaysay ni Marisa na hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong takot sa kanyang buhay, ngunit sa parehong pagkakataon, hindi rin siya kailanman nakaramdam ng ganitong kasiglahan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.